So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulburonik based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Mga kabayan, sa wakas, inilabas na ni Maharlika ang mga ebidensya na di umano ay magpapatunay sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na bangag at gumagamit ng pulburon itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang vlog, sinabi ni Maharlika na matagal na niyang hawak ang mga dokumento pero ngayon lang yan nilabas sa publiko dahil may mga natanggap siyang impormasyon na gusto siyang ipaligpit ng kampo ni PBBM at asawa nito na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero dahil mga kababayan ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Sa kabila ng mga pahayag ni Maharlika at paglalabas ng mga dokumento, sinabi niya na pwedeng ipakalat ng mga vloggers at maging sino mga individual para malaman ng publiko. Bagay na sinakin agad at ibinunyag din ni Atty. Harry Roque, ang dating presidential advisor ni former President Rodrigo Duterte. Nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PIDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PIDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Dagdag pa ni Maharlika, dapat noon pa niya inilabas ang mga ebidensya, kaya lang nagmakaawa at lumuhod itong si Senator Amy Marcos at nakiusap na huwag ipakita at ilabas sa publiko para iwas iskandalo at iwas kahihiyan sa taong bayan. Dito sa first part ng ating ebidensya ng pulburon, okay, papakita natin ang ebidensyang matagal nang dapat nakita ng taong bayan. Even during election, hindi na ipalabas dahil may nagmakaawa, may lumuhod. Pero dito, sa mga moment na ito, ay ipapakita ko sa inyo. Napag-alaman ko, bago tayo mag-vlog, ay talagang pinapahunting ako ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa. Hinahunting nila ako para gurgurin kasi naaalarma sila sa mga sinasabi ko ditong pasabog o yung mga ebidensya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, totoo nga kaya ang mga ebidensya na hawak ni Maharlika? At kung totoo man ito o hindi, dapat bang sagutin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga akusasyon laban sa kanya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PIDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PIDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Halika, pakita natin ngayon kung ano itong dokumentong ito. No? Ito ay dalawang dokumento, no? Na di umano ay galing sa PIDEA. No? Now, tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Now, bukod pa dito, abay itong si Maharlika ay merong isang tao na binunyag na kasama ni PBBM at ni Lam sa New York, nung sila pumisita sa New York. Abay, itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam? Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng kanyang pamasahe at hotel papunta doon sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Okay? Pero ibalik muna natin yung dokumento tungkol sa PIDEA. No? Ito po yung, yan. Dalawa itong pinublish ni Maharlika. Isang authority to operate at
at saka isa pre-operation report. Makikita nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? At para bagang ito ay pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid. No? At nakatukoy dito yung lugar na dapat na i-raid. Now, napakadali naman nag-issue ng PIDEA ng disclaimer. Ang sabi ng PIDEA, nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. At ang sabi nila dahil dito, peki daw ito. Well, alam nyo naman, abogado tayo. Unang-una, ang tanong ko, ano ang kinalaman ng computer dito sa dalawang dokumento na ito? Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayo ng authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron niyang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan niyo itong dalawang dokumentong ito, hindi naman ito electronic documents. Ito'y ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman? Ha? Well, kinakailangan yung original, unang-una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakailangan ipresenta yung testimonya na pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos mamarkahan Exhibit A, Exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma na sa second page, A-B-1. So ibig sabihin, wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So ano yung sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? At siyempre, katakataka, abay, AI pa raw ang pumeke. Sos Mariosep naman, sa papel na ganito, hindi na po kinakailangan ng AI kung PPKN yan. Pero kung PPKN naman yan, bakit pre-operation report yan? Kung PPKN yan at sisiraan ng presidente, dapat sinabi na dito, confirm at hindi lang pre-operation report. So, ano naman ang dapat tingin natin sa PIDEA na denial? Well, unang-una, ang denial ay mali kasi ang ini-invoke nila, e-evidence rule, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma. Pwede nang gamitin yan sa hukuman. Now, sige, tanggalin na natin yan nang makita nyo naman ang mukha ko dahil nakakasawa na yung dokumentong yan. No? Pero ang punto, mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion. Hindi naman maghuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasasakdal sa kahit anong kaso. So, ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Bagamat, dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya na pirma nga niya yan. Dito sa first part ng ating ebidensya ng pulburon, okay, papakita natin ang ebidensyang matagal nang dapat nakita ng taong bayan. Even during election, hindi na ipalabas dahil may nagmakaawa, may lumuhod. Pero dito, sa mga moment na ito, ay ipapakita ko sa inyo. Napag-alaman ko, bago tayo mag-vlog, ay talagang pinapahunting ako ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa. Hinahunting nila ako para gurgurin kasi naaalarma sila sa mga sinasabi ko ditong pasabog o yung mga ebidensya. So, natatakot ba tayo? Hindi. Okay? Sabi nga natin, kung lalaban yung mga buwaka ng inang yan, ng one-on-one, bakit hindi? Pero traidor. Ano ang laban ng isang alindog ko, mga kababayan? Isang babae, isang alindog ko. Kung ang mga inutusan ni Lisa ay manggugurgur, may dalang pusil at kung ano-ano pa. Okay? So ayaw nilang malaman ninyo ang mga susunod na mga ebidensyang ipapalabas ko. Okay, nasa part 1 pa lang tayo. Kung natatandaan nyo, merong kaibigan kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta-altahan. Remember that? Okay. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito.
So huli na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So nung time na yon, dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy. So nung time na all set up na, mga kababayan natin, nung time na huhulihin na itong walang hiyang ito, dahil itong si Marcos Jr., dahil nga kompleto na yung pre-operational report, lahat ng background na kung siya ba talaga ay involved sa pulburon, meron ng operational plan, meron na silang ginawang mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? Lahat ng mga bagay ay na-set up na. Lahat, contingency plans, post-operation, kung anong mangyayari kapag hinuli na si Kuting. Lahat po, kompleto na sa coordination yung mga yan. Okay? The problem is, during that time, okay, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi si yung Claudine, hindi si Claudine. That's not irrelevant yan palangga. So ngayon, during yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang durugista, isang pulburonik. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag nang hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulburonic list, sa narco list. Totoo yun. Kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon. At dito sa ipapakita natin ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So, nung panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner ni Liz Satanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulboronic. Na siya ay nasa narco list talaga. Nandoon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PIDEA na hawak ko sa inyo. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, bahala na kayo i-upload nyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo. Na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PIDEA. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act, ito, PIDEA. Ayan, 2 page po yan. Alright? PIDEA. Okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Andyan ang logo ng PIDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, wag mong ipakita ito, hindi yung nagbigay sa atin, wag mo ipakita sana ang ebidensya from the PIDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tsempo yung mga hayop na yan. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama, pero i-upload natin ito mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga,
First time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic noon hanggang ngayon. Right? So dito, sa second page, authority to operate. This is from the Office of the President from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langong-lango at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. So ngayon mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PIDEA, but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronic based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga, ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwaka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gyerang hindi naman gyera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gyerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction, involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lisa Satanas ang hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua, marami pang ginagawa itong Satanas na ito. Dahil sila ay bangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan, sa China, na pinrovoke ng dutang gininang gobyerno ni Marcos Jr., kasabwat ang mainstream media, lahat ng anggulo ng camera na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China, na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Kuting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa rarara na yan at gustong mategi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't ayaw nyo talaga na gusto nyo si Kuting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito ipakakalat ko to sa inyo, pupost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook at sa Twitter
para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited, but I will post this. Ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina-after nila sa akin para ayaw nila akong pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gorgorin ng gobyernong Putin.